Chapter 7. Wait a minute. Anyo sa waiter agad na tumayo at sinulubong ang bagong dating. Ambo, ikaw nga ba yan? Hindi makapaniwala niyang sabi. Nabigla rin ang kaharap. Manny? Kuya Manny? Nakangiti nitong sabi sabay abot ng kamay sa lalaki. May kasama ka ba? Agad niyang tanong. Ako lang, napadaan lang ako kasi inabot ako ng gutom. Halika na sa table ko, kakain din kasi ako. Excited na alok ni Manny. Ang pagkakataon nga naman, hindi ko akalain na makikita pa kitang muli. Kumusta na? Ani Ambo matapos silang maka-order. Huminga muna ng malalim si Manny. Heto, kailan pa ka nga pala lumuwas? 3 days ago, binigyan kasi ako ng puhunan ng Lola Estelita para makapagsimula ng negosyo. Ano bang negosyo mo? Buy and sell mga kotse at properties. Okay yan, may client ka sa lugar na to? Oo, kaya ako nagawi rito. Ikaw dito ka lamang ba nagtatrabaho sa malapit? Diyan sa katapat na building. Tumango si Ambo. Kumusta na nga pala ang ate mo? Nag-aalangan niyang tanong. Ang buong akala ni Ambo ay hindi na ito magtatanong tungkol kay Esperanza. She's trying to hang on. Dahil na lamang siguro sa magiging anak niya. Kahit alam kong nahihirapan pa rin siya. Lalo na ngayong may panibago na naman siyang kakaharaping problema. Problema? Nakakunot ang noong sabi ni Manny. Bahagyang humiti si Ambo ngunit batid niya ang kakaiba sa likod niyon. Hindi ko na yata dapat na ikwento pa sa iyo ang bagay na iyon. No, it's alright. Huwag na, baka mag-alala ka pa. Siya nga pala, gusto ko magpasalamat sa kabutihang ginawa mo sa ate ko. Alam na namin ng lahat at tumihingi na rin ako ng paumanin sa mga pinakita ng papa. It's nothing. Natural na lamang maging reaksyon niya ang ganun. Please, baka may tutulong ako. Napilitan na ring magkwento ni Ambo, ngunit hindi niya akalain ang narinig. Siya man inalungkot. I'm sorry about that. Tumango lamang si Ambo saka naman dumating ang pagkaing in-order nila. Tahimik silang kumain. Ilang sandali pa matapos silang kumain ay naghiwalay na rin sila. Ambo, ani Manny, bago tuloy makasakay sa kotse nito ang binata. Tell her to take good care of herself. I wish her the best of everything. Tumango si Ambo. Makakarating. Salamat. Ani at kinawayan ito. Kinagabihan, lalong hindi napakali si Manny. Nag-alala siya para kay Esperanza at ngayong isa na namang mabigat na problema ang kinakaharap nito. Ano ba kung tutuusin ang pakialam niya? But he just can't take it for granted. Bakit ba niya pinangangambahan ng katuparan ng sinabi ni Ambo? Isinubukan niyang kontrolin ng sarili at mahiga ng maaga. Sinabi niya sa sarili na mas dapat na niyang kalimutan sa Esperanza. Ngunit inabot na siya ng hating gabi, ay eto pa rin ang laman ng isipan niya. Damn! Galit na sabi niya sa sarili at biglang bumangon sa higaan. Pumasok siya sa bathroom at naligo. Baka sakaling mapawi niyo ng alinsang nadarama niya. Ngunit wala pa ring epekto. His last resort is to drown himself into drinking. Inumaga na siya ng inom hanggang sa ilugmok siya ng alak at makatulog sa sofa. Tanghali na nang magising siya at masakit ang ulo niya sa labis na nainom. Ngunit hanggang sa mga oras na nasa tapat na siya ng shower para maligo, di pa rin siya pinatahimik ng alaala ni Esperanza. Marami siyang trabahong dapat na pagtuunan ng pansin, ngunit sa kondisyon ng utak niya, maaasikaso ba niya iyon? Bago siya lumabas ng bathroom, bumuo na siya ng desisyon. Hindi na muna siya papasok sa opisina. Mabilis siya nagbihis at gumawa ng sandwich at nagtimpla ng kape. Pagkatapos kumain ay kinuha niya ang susi ng kotse mula sa driver. Kayo na lamang ho ba ang magdadrive, sir? Oo, ako na lamang mag-isa nga alis. Determinado na nang lumabas ng bahay si Manny. Mag-isa siyang babiyahe patungong Quezon. 1 oras na siyang bumabiyahe nang makaramdam ng panggungulo ng tiyan. Dumaan lamang siya sa isang kilalang food chain at kumain ng burger. Pagkatapos niyon ay nagpatuloy na siya sa pagmamaneho. Gabi na rin, nang sapitin niya ang bahay ni na Esperanza. Pakiramdam niya ay sumusuntok siya sa buwan sa ginagawa niya.
Di niya alam kung sa papanong paraan niya kakausapin si Don Pedro, pero kailangan mahadlangan niya ang plano nito bago mahuli ang lahat. Sa tingin niya, dapat lamang na makipag-usap siya ng matino kay Don Pedro. Ngunit sa tapang ni Don Pedro, kakailanganin niya yata ng alak para magkaroon siya ng sapat na lakas ng loob para harapin ito. At na makakita ng grocery, muli siyang huminto at bumili ng isang bote ng alak. Tanaw na niya ang bakuran ng asyenda nang itigil niya sa tabi ang sasakyan. Binuksan niya ang alak at uminom muna roon. At habang umiinom ay pilit niyang isinasa isip kung ano ang posibleng mga katanong at pagtatalong kakaharapin nila ni Don Pedro. Isang oras pang lumipas at nagpasya na siyang patakbuhin muli ang sasakyan. Kaagad na hinarang ang sasakyan niya ng mga tauhan ni Don Pedro. Dahil hindi naman ito pamilyar. Ngunit nang ibaba niya ang salamin at makilala siya ay kaagad naman siyang pinahintulutang makapasok. Patungo na siya sa villa nang makita niya si Don Pedro na naglalakad patungo roon. Kaagad din namang lumingon si Don Pedro nang marinig ang ugong ng sasakyan. Huminto sa paglalakad ang Don kaya itinigil din ni Manny ang sasakyan. Hinintay na lamang ni Don Pedro kung sino man ang may dala ng sasakyan. At na makababa si Manny, ganoon na lamang ang pagkabigla niya. Magandang gabi, Don Pedro. Anong kailangan mo? Formal na tanong ni Don Pedro. Gusto ko sana mag-usap tayo tungkol kay Esperanza. Patahimikin mo ng ano ko, Manny. Kung ano man ang intensyon mo sa kanya. Kalimutan mo na dahil ayoko nakikitang nasasaktan lamang ang aking anak. Ayun nyo nakikitang nasasaktan siya? Pero sa tingin nyo ba tama ang ginagawa ninyo? Hindi ba nyo sinasaktan sa Esperanza sa ginagawa ninyo? Wala na sanang planong magalit pa si Don Pedro ngunit sa mga binitawang salita ni Manny. Hindi maiwasang umakyat ang dugo niya sa ulo. Walang yaka. Huwag mo sabing dahil sa ginawa mong pagpapanggap noon ay may karapatan ka ng pagsilitaan ako ng ganyan. Sabay salya sa kanya ni Don Pedro. Agad naman silang napansin ng isang tauhan kaya sumugod ito sa villa at nagsumbong kay Juanita. Kaagad namang sumugod si Juanita para awatin iyon. Samantala, narinig naman ni Senyora Estelita ang ingi sa salas kaya agad siyang lumabas mula sa komedor. Ano nangyari? Agad na tanong ng matanda sa katulong. Senyora, dumating yata si Senyorito Manny. Kaya lang nagkasagutan na naman yata sila ni Don Pedro. Pagkarinig niyon ay nagmamadaling tinungo ni Senyora Estelita ang silid na Esperanza. Nagulat naman si Esperanza sa paraan ng pagkatok sa likod ng pintuan niya at agad niya iyong binuksan. Bakit po, Lola? Dininig ng Diyos ang aking panalangin, Iha. Kumunot ang noon na Esperanza. Hindi ko kayo maintindihan. Nagbalik si Manny. Ho! Sari-saring emosyon kaagad ang naghari sa puso ni Esperanza. Nasaan siya? Kaya nga kita tinawag. Nasa labas, nakikipagtalo na naman yata sa papa mo. Diyos ko! Sa pangambang maulit na naman ang huling tagpo sa pagitan ng dalawang lalaki, mabilis na lumabas ang silid sa Esperanza. Inabot nga nilang sinusuntok ni Don Pedro si Manny. Bakit hindi ka lumaban? Akala ko ba matapang ka? Papa, tama na! Tawat na Esperanza habang napayakap sa inang umiiyak ng mga sandaling iyon. Dahil siya man ay nakatikim ng bulya mula sa asawa matapos siya itong awatin. Napaupo si Manny dahil sa inabot niyang suntok at nang muli itong tatayo ay biglang binunot ni Don Pedro ang baril na nakasukbit sa bewang niya. Lumayas ka na bago ko pa makalabit itong baril ko. Papa, wag! Palahon ni Esperanza. Tumigil ka. Hindi ko hayang magpakalipin ka habang buhay sa malintibok ng puso mo. Pero ilayo mong baril na yan, hindi mo alam ang ginagawa mo. Sigaw naman ni Senyora Estelita. Pakiusap, Mama, wag na kayo makialam. Alam niyo bang wala pang ni isa man dito sa asyenda ang bumastos sa akin? Hindi ko kayo binabastos, Don Pedro. Sinasabi ko lamang ang alam kong mas makatuwiran. Sabat ni Manny kahit nakaumang sa kanya ang baril ni Don Pedro. Isang sagot mo pa, baka hindi na kita matansya. Pakiusap, Don Pedro. Bakit hindi niyo tanungin sa Esperanza kung wala man lang ba siyang pagtingin para sa akin bago kayo magdesisyong ipakasal siya sa iba?
Ang lahat ng nakarinig ay natigilan pero naman kay Senyora Estelita. Lumapit si Juanita sa asawa at tinitigan ito ng maitim. Anong ibig sabihin nito, Pedro? Yun bang plano mo para kay Esperanza? Sumagot ka! Lalong natigilan si Don Pedro dahil ngayon lamang niya nakitang nagalit ng husto ang asawa. May tinatago rin pala tong tapang. Teka! Anya sa kalituhan. Totoo ba yun, Papa? Naiyak na tanong naman ni Esperanza. Napatingin muli si Don Pedro kay Manny. Gago ka pala eh. Saan mo naman pinagkukuha ang mga kalokohang yan? Sabay dikit ng baril sa dibdib ni Manny. Hindi na mahalaga kung kanino ka man nalaman ng bagay na iyon, Don Pedro. Mahal ko si Esperanza at naririto ako para malaman ang desisyon niya. Ipagpalagay na may katotohanan ng bagay na yun. Wala ka pa rin karapatan sa anak ko dahil may asawa ka na. Bibilang lamang ako ng 5 lalaki. At alam mo na ang kahinatnan mo. Bantaan nito. Magsasalita na lamang si Senyora Estelita nang bigla na lamang bumuwal sa tabi niya si Esperanza. Pare-pareho silang napatingin kay Esperanza at napasugod. Si Manny ang kaagad na bumuhat sa kanya. Palibas ay malapit lamang ang sasakyan niya. Hindi na rin nakaangal si Don Pedro ng pangkuit nito ni Manny at kaagad na dinala sa sasakyan para isugod sa ospital. Magkakasama rin sila sa loob ng sasakyan. Tanging si Senyora Estelita lamang ang nagsalita at nilagyan niya ng tuldok ang sinabi kaya hindi na nakaimik pa ang iba. Wala mo na magtatalo. Kung talaga importante sa inyo sa Esperanza, matuto kayong kontrolin ng mga sarili ninyo. Kaagad na isinugod sa ER sa Esperanza. May record na ba siya rito? Agad na tanong sa kanila. Wala pa. Si Don Pedro na nakasabay naman si Manny sa pagsagot. Sinabi niya yon sa kagustuhang tuluyan ng mawala ng papel si Manny roon. Meron na. Ani Manny at nagkatingin na sila ni Don Pedro. Nagpalipat-lipat sa kanila ang tingin ng attendant. Teka lang ho, kamag-anak ho ba kayong lahat? Ako ang ama, agad na sabi ni Don Pedro. Ako ang asawa. Ay na mapatalong sabi ni Manny. Naiinis silang tinitigan ng attendant. Teka ho, gusto ko lang naman malaman kung may dati ng record si Mrs. para mapadali ho tayo. Hinawakan ng mahigpit ni Senyora Estelita si Don Pedro sa braso para awatin. Nagtiim na lamang ang bagang nandun at hinayaan na rin si Manny. Mrs. Esperanza Fontana ho? Anya at pinanindigan ang pagpapakilala. Tumango lamang attendant at hinanap ang file ni Esperanza na kaagad namang nakita. Ilang sandali pa ay dumating naman ang doktor ni Esperanza at eksakto naman at muli siyang nagkakamalay. Magsasalita sana siya na makita si Manny. Ngunit pinigil siya ng doktor. Huwag muna kayo mabangon, Mrs. Magpahinga muna kayo. Shh, it's alright. Magpahinga ka. I won't leave you. Anito at ginagap ang kamay ni Esperanza. Nakikita yun ni Don Pedro ngunit dinaan na lamang niya sa pananahimik ang inis. Ngunit sa loob-loob niya, hindi pa tayo tapos lalaki. Minabuti ng doktor na wag na munang pauwiin sa Esperanza at i-confine na muna sa ospital ng gabing iyon. Pare-pareho nilang ayaw iwanan sa Esperanza sa loob ng ospital suite na ito. Isa lamang ang allowed na magbabantay dito at nagkakairingan na naman ng 2 lalaki. Maari ka nang umalis. Kami ang mga kamag-anak niya kaya isa sa amin na magbabantay sa kanya. Ani Don Pedro kay Manny. I'll stay here. Giit ni Manny. Nagtiim na naman ang bagang ni Don Pedro kaya namagitan na naman ng matanda. Sandali. Pansamantalang natigil ang iringan ng 2 lalaki. Hindi na ba talaga kayo titigil? Kung hindi ko pa alam, pareho kayong kulang sa atensyon ni Esperanza. Hindi na kayo mga bata. Bakit hindi na lamang kayo mag-usap ng maayos? Ani Senyora Estelita at nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila. Di ko iiwan ang anak ko rito ng mag-isa kasama ang lalaking yan. Mama, baka kung saan pa niya dalhin yan. Pedro, hindi na sila mga bata. Mama, ginaganampanan ko lang ang tungkulin ko sa aking anak bilang ama niya.
Ang lalaking yan walang karapatang manatili rito. May sarili siyang pamilya. Doon niya isiksik ang sarili niya tuwag sa anak ko. Pagmamatigas pa rin ni Don Pedro. Sige. Para matapos ang lahat ng ito, dapat yun nang marinig ang katotohanan. Ayoko sanang pag-usapan ito dahil may bahay naman tayo. Pero sa tingin ko, kung patatagalin pa baka magpatayin pa kayong dalawa riyan. Hindi mo pwedeng alisan ng karapatan si Manny kay Esperanza, Pedro. Napati ng lahat sa matanda at tumango ito. Tama ang narinig ninyo. Bakit hindi mo sabihin sa kanilang buong katotohanan, Esperanza? Sa dalaga naman na baling ang nagtatanong na tingin ng lahat. Lola, napapalunok niyang sabi. Patawarin mo ako, Iha. Pero mas nararapat na malaman nila ang totoo. Inilis sa Esperanza sa mukha niya upang huwag niyang makita ang mga mata ng kaharap. Ano ba talaga ang totoo, Esperanza? Ani Don Pedro na hindi na rin makatiis. Sa palagay ko, Papa, si Manny, ang ama ng aking anak. Ano? Magkapanabay na tanong ng lahat maliban kay Senyor Estelita. Sa palagay mo? Sigunda ni Don Pedro. Iha, anong klaseng sagot yan? Lalong hindi makapaniwala si Manny sa narinig, ngunit pumuko ito ng husto sa interes niya. Sabihin mo sa akin, Esperanza, paano mo nasabi ang bagay na yan? Aniya matapos makagilid sa harap nito at gagapin ng mga kamay. Sagutin mo ako, please. Anya na halos magmakaawa na ang anyo. Tumulo ang luha ni Esperanza. It just happened that I was at the same event, at the same time, and at the same place where you met Divina. Namula mukha ni Manny sa sinabi ni Esperanza. How do you learn about that? Patawarin mo ako, Manny. Hindi ko sinasadyang pakialaman ang file mo sa computer ko. Pero, pakiramdam ko parang may nag-uutos sa akin na hindi matanggihan. I read it, and it happened to me too. Hindi totoong boyfriend ko ang ama ng aking anak at iniwan niya na ako. The truth is, hindi ko siya kilala because we're totally strangers to each other. Hindi ko nakita ang tunay niyang anyo because we were both masked. Oh my God! Ikaw nga! Sabay yakap ni Manny kay Esperanza. Pero hindi pa rin ako sigurado, Manny. May duda ka pa ba? Mas matimbang ang mararamdaman, hindi ba? Anya at napatitig sa dalaga. Napangiti naman si Esperanza. At muntik nang maglapat ang mga labi nila. Na muli magsalita si Don Pedro. Hoy lalaki, huwag mong papakin ang anak ko. Linawin mo muna ang binibintang mo sa akin kanina. Napakamot si Manny at nagkatingin na lamang sila na Esperanza. Sa kanya hinarap si Don Pedro. Hindi ako nagbibintang, totoo pong may nagsabi sa akin. Abit talaga namang ginagalit mo yata ako. Mabilis namang naawat ni Juanita at Senyora Estelita. Si Don Pedro. Tama na, Pedro. Ako ang may kagagawa ng lahat. Pag-amin naman ng matandang Donya.